maraming mga nangyayari ngayon at tayo ay natuklasan nating mga mamamayan na totoo ang mga pinagsasasabi nila Trillanes, nila Senator Miriam Defensor Santiago. Sabi niya, nung tinanong siya, sino ang pinakamapanganib sa palagay mo sa mga presidentiable? Si Duterte, sabi niya. Kandidato ng MPA. Natupad lahat eh. Di ba? Dati, yung dating mga paratang ni Senator Trillanes ay nagkatotoo lahat. Mga kaibigan. At kaya lamang hindi tinanggap agad ng publiko sapagkat, alam niyo na, pag eleksyon, ceasefire muna pagkatapos. Binibigyan natin ng honeymoon ang mga naupo. Sa media, 1 taon honeymoon. Dapat mga 2 taon. At saka ka bumuga. Timing lang, nagkamali. Pero, lahat totoo. At yung sinasabi niya ngayon, totoo yan. Mga kaibigan, na napatunayan na nating ng mga mamamayan, ng mga botante, ang kanilang magagawa pagdating ng eleksyon. At yan ay nasa sa atin na lang mga Pilipino na hindi natin pwedeng iasa. Kaya nga sabi ko sa inyo nung nakaraan, ba'y kailangan? Kung ano ba talagang gusto ng mga nating mga mamamayan, gusto ba talaga natin bumuti ang ating bansa? Gusto ba nating guminhawa ng konti ang mga mamamayan? Kailangan desidido ka. Kailangan mong manindigan. Sabi, ikaw kumampanya ka kay Duterte. Walang bayad. At yan ay, bakit ngayon ay iba na ang sinasabi mo? Yan, yan ay tinatanong sa akin, di ba, nabanggit natin kanina. Kasi kahit magbasa kayo ng aking Facebook, yung aking account, hindi ko tinatanggal doon yung sinabi ni Abraham Lincoln, isang ama ng isa sa mga ama ng Amerika. Anong sabi niya na stand with anybody that stands right. Manindigan ka niya sa kanino man na naninindigan sa tama. Stand with him while he is right. Manindigan kang kasama niya habang siya ay tama. And part with him when he goes wrong. Ba'y iwanan mo siya kapag siya'y mali na. Hindi ba? Pag mali na ang kanyang ginagawa. Yan ang sabi ni Abraham Lincoln. Sinasabi natin ang mga kadahilanan na dapat natin paghandaang mga botante. Sayang, sapagkat wala na ituring nyo, ito isa sa, kasi kung desidido ka na, manindigan ka na, hindi na tama lahat ito Walang matinong magpapakasangkapan sa kanila para lokohin ang eleksyon. Yung halimbawa, tatakbo kandidato, di ba? Tatakbo rin na presidente. Karamihan naman dyan kahit alam nilang imposible silang manalo, tatakbo pa rin sila. Hindi naman masamang maniwala sa sarili nila. Pero ang pinakapangunahin doon, makakuha sila ng leverage doon sa susunod na mananalo. Magagamit nilang posisyon. Yung pong kanilang pagtakbo para sa interes nila. Marami yan. Maraming pwedeng kapalit yan, bukod sa pera.
Ngayon, hanap buhay yan. Marami rin silang napagkukunan. Diba? Yung mga presidentiable maraming mapagkukunan ng pondo yan, mga kaibigan. Pero, ang pinaka-importante po, ngayon pa lang mag-decide ka na. Pag-aralan mo na. Magkakapera ka, may magbibigay, kunin mo ang pera. Pero iboto mo yung tama. Isa lang ang tama ritong kandidato. Kung tatakbo si BP Leni, siya lang ang tama rito. Kung tatakbo sila Carpio, sila lang ang tama ritong kandidato na nababagay sa sitwasyon natin. Unang-una, maraming katangian si Leni Robredo. Hindi mapaghiganti, hindi mapusok, 'di ba? Ano 'yan kalmado na tao. Hindi nagsasalita ng masakit kahit na anong pambabastos. Ang ginagawa laban sa kanya ay nananatiling cool under fire. Sa English tawag nila ron, 'di ba? Cool under fire. Mga kaibigan. So, malaki ang tsansa niya. Napakalaki. Alam nating kumukulo ang dugo ng mga Pilipino sa nangyayari ngayon. Lalo na ang pagpapaubaya, pagsuko sa ating mga teritoryo. Sipin mo, ikaw ang leader, ikaw ang nagbebenta sa iyong mamamayan at sa iyong bansa. Sino nakikinabang? Sila lang. Ine-expect nyo ba na yung kandidato ni Digong nyo, halimbawa si Sara, ine-expect mo kalaban niya tatay niya? Mababago mo pa ang kanilang posisyon dyan sa China. Sila lang ang nagsasabing may utang na loob tayo kasi meron silang utang na loob. Bakit? Maaring maging kahulugan nun, nabayaran na sila. Marami ka nang kinuhang pera para sa iyo na hindi alam ng taong bayan. Napakaraming inutang nga rito na kung saan inutang na bansa, walang na ilang trilyon, di ba? Nakabaon sa trilyong utang ang Pilipinas. Dito lang sa administrasyong ito. Sipin mo yan. Kailan pa tayo aahon? Mga kaibigan, ikinumpormiso. So, ang tanging magagawa ng isang botante, ituring mo lahat. Na yan ay Manchurian candidate. Ano yung Manchurian candidate? Hango yan sa pangalan ng isang lugar, di ba? Na dati, teritoryo ng Korea Inagaw ng China. Mga kaibigan, yung Manchuria, di ba? Doon, may mga traidor din siguro na nasa bulsa ng China, di ba? Nag-traidor din sa Korea. Ngayon, pag sinabi mong Manchurian candidate, ang kahulugan nun, kumakandidato sa interes o laban sa interes ng kanyang sariling bansa at mamamayan. Ibig sabihin, isa kang traidor pag sinabi mong Manchurian candidate. Ang pinakamaganda nga magagawa dito, huwag na kayong tumakbo lahat. Pabayan niyong isa lang ang maging kandidato ng oposisyon. At pag doon kayo nagsama-sama, katulad to si Pacquiao, nananaginip ng Technicolor, mga kaibigan. Sipin mo kung managinip ito, HD. Hindi lang basta Technicolor. High definition pa Mga kaibigan, parang smart TV na Ubod ng linaw ang panaginip nito. Kahit na binababoy na, okay pa sa kanya yun. Ang liwa-liwanag na, nag-i-sponsor ka ng bill na hindi mo alam. It's under the office of the president, mga ganyan, di ba?
The chairman is appointed by the president. Ang layo ng sagot sa tanong na bakit ilalagay sa Office of the President yung opisina. Kasi raw ina-appoint. Para pala sa kanya, pag in-appoint ng presidente, ilalim na ng presidente, hindi niya alam, may 3 sangay ang gobyerno. Executive, yun ang pinamumunuan ng presidente. Ang judiciary, hiwalayan. Hiwalayan na sangay ng gobyerno. Judicial branch of the government at yung legislative branch of the government. Yan yung mga mambabatas. Diba? Ang Kongreso. Pero pag ang nag-a-appoint sa mga mahistrado ng Korte Suprema, presidente. Nagpapatuta lang yung iba pero mali yun Ba't pinag-iwalay-iwalay? Di pagsamahin na lang natin lahat yan, tanggalin mo na yung Supreme Court. Para kang si Bato. Di ba? Armasan daw yung yung bumbero. Sipin mo, ito lahat ng panganib ginawa nito sa lipunan Itong administrasyong ito at yung mga kasama nito. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aabit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na totoong tao. Dito sa bayan ko,